of Jesus Christ. Sa ibang lugar pong parokya, siguro po, kagabi siguro o mamayang hapon, magproprosesyon po sila. No? Ito po ay ginagawa ng ating simbahan, ipinapakita na ang tinapay ay hindi po ordinaryong tinapay na ilalagay po natin minsan sa tabernakulo o minsan doon sa monstrance, no? Siguro po alam niyo po yung parang po saan nilalagay yung malaking ostya doon po at inilalagay sa adoration chapel, no? Minsan po may maglolo na nasa park at minsan nagkukwentuhan po sila, mahal na mahal po nito yung kanyang apo, lolos boy kumbaga. Minsan napatanong po siya patungkol sa Eucharistia, yung apo. Lolo, kapag tinatanggap po ba natin si Jesus, ano ang tinatanggap natin? Tinatanggap po ba natin yung, kunyari, yung ulo ni Jesus, yung buko ni Jesus, yung tiyan ni Jesus, yung laman ni Jesus, yung buto ni Jesus? Napa-smile yung lolo niya. Bakit po? Kasi, sa pag-iisip ng bata, siguro ganoon talaga kanyang iisipin. Pero ang pinakamagandang ginawa ni Lolo, kumuha po siya ng isang salamin. At alam niyo po kung anong ginawa sa salamin? Unang-una sa lahat, pinaharap po sa kanya yung salamin. At tanong, sino ang nakikita mo rito? Sabi ng lolo. Sabi ng apo, ako po lolo. Ilan yung nakikita mo sa salamin? Ilan po? Isa. Try nating basahin. So binasa ko sa harapan ni apo. Pagkabasa, tumingin ka ngayon sa salamin. Ilan ang nakikita mo? Maraming salamin, pero ilan ang imaheng nakikita mo? Iisa. Hindi po katulad ng isang ulam po si Jesus sa pagkainan na kung saan sa iyo ang pecho, sa iyo ang paa, sa iyo ang ulo, sa iyo ang leeg. Hindi po ganon. The spirituality behind of our ostia, yung bread na iyon, God consecrated that host so that it will be shared for us. Kinonsecrate, ang ginagawa sa Tagalog ng kinonsekrado, yung ostia, hindi po para tignan natin si Jesus bilang iisang kamay, paa. Hindi po, kapag tinanggap po natin yung banal na ostia, tinatanggap po natin siya ng buong-buong. Ngayon po, tignan po natin yung nangyari sa unang pagbasa. No? Kung makikita po natin sa Book of Deuteronomy, si Moses po ay nagkukwento ng anong bagay, ng kanilang pinagdaanan sa Ehipto at sa wandering land. Alam niyo po, ang mga Israelita, meron silang cycle of life. Ganito po yan. Nagpakita ang Panginoon ng kagandahang kanyang nilikha. For example, iniligtas po sila sa Ehipto. Pagkatapos po niyan, dahil naging natural na lang pagligtas ng Panginoon sa kanila, magkakaroon sila ng pagkakasala. Pag pinarusahan po sila ng Panginoon, magsisisi po sila. At pagkatapos po nila magsisi, magkakaroon sila ng resolution. But then, babalik na naman po sila sa pagkakasala. Ganun po yung buhay ng mga Israelita. Kaya po, kung titignan natin yung first reading, sinabi ng ating propeta na si Moses, tignan ninyo ang nangyari sa ilang, kung paano kayo ginabayan ng ating Panginoon mula sa Ehipto. No? Sa pagkasalba, habang sila ay naglalakbay, alam niyo po kung gano'n lang parang kalapit yung promised land doon sa Ehipto. Sobrang lapit lamang po. Pero inabot sila ng 40 years. For what purpose po? Para po sila ay malinis. Kasi po, kapag kayo po ay pumunta sa ibang kultura, nanahan po kayo ng for so many years, may invite nyo po yung kultura nila, kahit yung paganong kultura po nila. At ayun yung nililinis ng Panginoon sa kanila. Kaya nga po, mapapansin ninyo, nung binigay ng ating Panginoon kay Moses, yung tablet, hindi po yung tablet na iniisura po ngayon, no?
yung tablet na dalawa, kung saan isinulat ng Panginoon ang kanyang tagubilin sa mga tao. Anong ginagawa po ng mga Israelita sa baba? Gumawa po sila ng isang bull o cow na kung saan ito ay ginto at kanilang sinamba. Imagine niyo po, ang Panginoon nagpakita na ng kanyang kapangyarihan na hinapin ang dagat at nakita rin po nila yung kapangyarihan ng Panginoon habang nakikipag-usap si Moses sa taas. Ano pong ginagawa ng mga Israelita? Gumagawa po sila ng kasalanan. Kaya po, nakadalawang photocopy po si Moses ng kanyang tablet kasi nung unang pagbaba niya, nakita niya yung ginagawa ng Israelita. Binasag niya po ulit doon, umakyat sa Ama, nagpagawa po ulit. Kaya siya po ang unang nagpa-photocopy sa ating lahat. No? Pag-akyat niya po, siyempre, natakot na po yung mga Israelita, sinunod na nila ang utos ng Diyos. Pero habang po sila ay naglalakbay pa rin sa Egypto, nakita po rin natin na nagutom yung mga Israelita. At anong sabi kay Moses? Nag-request sila, dinadala mo kami dito. Ang sarap-sarap ng buhay namin sa Egypto kung saan nakakain kami ng mga masasarap na pagkain. Samantalang dito, mamamatay kami sa gutom. Kaya po nagpadala ng mana ang Panginoon. Yung parang snowflakes na kung saan nakikita natin hanggang ngayon. No? Pero hindi naman mismo yung nagmula sa langit. No? Siyempre sa factory na may ng mga madre. No? At inosifrate. So ganoon po yung nangyayari. Bumabagsak po yung mana. Habang sila po ay nabubusog, nagiging natural na lamang po ang pagkain iyon. So ano po ang ulit nangyari? Nagreklamo sila sa Panginoon. Ito na lamang ba ang pagkain namin dito? Wala na bang iba? So, ano po ang nangyari? Ipinadala ng Panginoon ang mga ahas. At pagkapadala po nila, nakita niyo yung cycle, nagtika ulit sila, Moses, sabihin mo sa ating Panginoon, natanggalin na itong mga ito. At anong ginawa ni Moses? Tagubilin ng Panginoon, gumawa ka ng isang ahas na mula sa bronze o tanso. Nailagay sa tanso. Ang sino mang tumingin dito sa ahas na ito ay ditutuklawin ng ahas. At makikita po natin yan later on sa New Testament. Ang sino mang tumingin sa imahe ito ay masasalba. And we know who is that? Yung inilagay sa kahoy, ipinako sa krus para sa atin. Nagreklamo ulit sila. So, nauuhaw naman sila hanggang ngayon po, ito pong hinati ng Panginoon sa ilang, nandun pa rin po, no? Yung hating gitna talaga. At doon dumaan yung tubig. So, patuloy ang pagrereklamo ng mga Israelita. Alam niyo po, hindi nakapasok sila sa promised land. Ayun po yung totoo. Hindi, kahit si Moses, hindi nakapasok sa promised land. Sino na po ang nakapasok sa promised land? Yung mga anak-anak nila, yung walang alam sa history nila. At ang kasama lang nila na propeta at that time ay si Joshua. Bakit po hindi sila nakapasok sa promised land? Kasi mismo si Moses nag-doubt sa kapangyarihan ng Panginoon. Na kung saan nakita nila, pinadala kasi po si Joshua noong araw na tinagubilin siyang pumunta sa promised land. Tignan mo nga muna kung ano yung meron doon sa promised land. Kaya po, nagkaroon siya ng biyaya na mabuhay. Kasi siya lamang po ang sumunod. Siguro mistaken lang yun, parang pinadala. Tignan mo nga kung spy ba? Tignan mo muna kung ano meron doon. At ang lalaking tao, mas malaki sa kanila. Kaya po maintindihan nyo ngayon yung David and Goliath. Kasi napakalaking tao naman ngayon. Ngayon po, dahil nakita ng pagdadaw, yung Israelita kahit si Moses, hindi pinapasok ng Panginoon sila Moses sa promised land. At ang mga nakapasok na lamang,
si Joshua. At isipin ninyo po, yung mga inosente itong walang alam sa history. Sila po ang nakapasok sa bayan ng Diyos. Kaya nga po, kung titignan natin yung istoryang iyon, yung pagrereklamo nila sa isang pagkain na kumbaga regular nilang nakakain, ay nagreklamo sila, pero ito yung paggabay ng Panginoon sa kanila. Hindi sila nagutom, kaya sinabi po, hindi lamang sa pagkain na bubuhay ang tao, kundi sa salita at paggabay ng Panginoon. At ginamit rin po iyan ng ating Panginoon sa bagong tipan na kung saan nung pinukso ng demonyo ang ating Panginoon, ano sabi ng Diyos? Hindi lamang nabubuhay sa tinapay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Kaya nga po, kung makikita po natin yung ating ebanghelyo, ipinakita ngayon in an extreme way yung paggagay ng ating Panginoon sa mga tao. Mismo, hindi na lamang salita ang kanyang ipinadala, bagkus ang kanyang salita nagbibigay buhay. And we know that Jesus